Konnichiwa minasang! In this vlog, ipapakita ko sa inyo ang aking after work routine. Nagbabike ako papuntang work and unfortunately nawala yung susi ko sa workplace. Kaya sinundo na lang ako ng asawa ko at sinakay na lang yung bike sa sasakyan. After work, usually pumupunta ako ng supermarket para mag-grocery. Mas gusto ko pumunta mga bandang hapon na kasi marami ng mga discounts at mga sale. Gagawa ako ng tempura at kaki fry for dinner. Nakikrave din ako ng sashimi so bumili na din ako nito. I love fresh flowers kaya naisipan kong bumili na lang din. Anong tingin nyo dito? Maganda ba? Upon arriving home, I usually do my laundry first para may magawa akong ibang bagay while nagtuyok-tuyok pa siya sa washing machine. Nilagay namin yung laundry area sa second floor para mas malaki yung space namin sa first floor. Papalitan ko na tong flowers kasi hindi na siya nagbo-bloom. Alam niyo ba na sakura to? Pero na-wither na yung flower at yung leaves na lang yung natira. Mabilis lang din mamulaklak ang sakura, mga 1 week lang. Now let's prepare dinner. Sabi ng asawa ko, hindi pa daw siya gutom, kaya gagawa na lang muna ako ng coconut macaroons. Ang dali lang pala niya gawin, pero good for 2 lang yung gagawin ko. I-mix lang natin ang mga dry ingredients. Desiccated coconut, asin, at saka all-purpose flour. Mekusu. Then, the wet ingredients, butter, vanilla, condensed milk, egg, at ilagay na din natin yung brown sugar. Mekusu uli. By the way, this is my first time making coconut macaroons. And I don't usually bake, kaya wag niyo po sana akong i-judge if I make mistake. Ibibake ko to at 180 degrees for 20 minutes. Nakalimutan kong i-preheat ang oven, but anyways, maganda pa din naman yung kinalabasan niya. Ito na at naging brown na siya after 20 minutes.
Pero gusto ko ma-make sure na naluto talaga yung center. Kaya ibabalik ko siya sa oven for another 5 minutes. Habang nag-aantay, ipa-fry ko na yung oyster. Hinugasan ko na siya sa asin at tubig. Maglagay lang tayo ng asin. At yan na. Ready na ang ating coconut macaroons. Tikman nga natin kung masarap ba. In fairness, kahit first time ko to, masarap yung kinalabasan niya. Let's continue making our kaki fry. Alam niyo ba na natutunan kong magluto ng Japanese food dito dahil sa asawa ko. Tinuturuan niya ako ng mga Japanese food kung paano sila lutuin. Isunod naman natin yung tempura. Yung husband ko kasi nasanay siya na marami ang putahe in one meal. Kaya I have to make more than one dish. Yung asawa ko naman nagpe-prepare ng udon. Magaling siyang magluto at masarap. Kain na tayo! I don't know. I heard that. Oh, don't. Oh, yeah. After kumain, hinuhugasan ko agad yung mga plato para hindi magtambak. May mga kitchenware items na hindi pwede sa dishwasher kaya kailangan ko silang hugasan by hand.
Wala namang matutulog sa kwartong to pero lalagyan ko na lang siya ng bedsheet para neat tignan. Prepare na ng husband ko ang ufuro para makapag-ufuro na ako. And I'll just soak in a bath for a few minutes. Siya talaga ang naglilinis ng ufuro after gamitin. At dahil uulan bukas, dito na lang namin isasampay ang mga damit since may dryer naman dito. After all the work is done, it's time to relax. We often drink hot tea while watching TV to unwind. Masarap tong tea na to, corn. At yan nga ang routine ko. That's how I spend my time after work. I hope you enjoyed this video and please don't forget to like and subscribe. Good night!